So, ang sunod nating pag-uusapan, no, ay ito naman, mga kababayan. Nako po. Ano yung sunod, Kent? Ito na nga, mga kababayan. No, itong si Ryan Kilala, at saka si Martires. Nako, nadamay. Si Ryan Kilala at si Martires, no. Patay ka din ha, mga kababayan, ay dinamay ni Ramil Madriaga, ngunit mga kababayan, may syukos order na po si Ryan Kilala ng ombudsman. Nako, ipapatawag ito, mga kababayan, kung sakali man na mapatunayan, no, mga kababayan, na siya ay tama ang kanyang bintang or bintang sa kanya ay totoo at lahat ng sinabi ni Ramil Madriaga ay totoo, mga kababayan, mga ngahulugan lang po na itong si Ryan Kilala ay makasuhan ng tawag doon, administrative case at saka di ko alam ano, criminal case at administrative case. Yun yung narinig ko kanina, mga kababayan. Oo, kinawawa nyo naman si Mama Sarah. Ayan na naman si Sanderford. Oo, pagandahin mo na lang yung mukha mo ni Malka. Eto na, mga kababayan. Oo, hala. Eto, pakinggan nyo. News 5. Ayan na, patay ka diha. Pagpapaliwanag ng ombudsman ang isang assistant special prosecutor na dawit sa testimonya ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nung muna sa balita, si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sino ang prosecutor na ito at ano ang aligasyon laban sa kanya ni Madriaga? Ayan na, patay ka diha. Hindi sa pagharap sa impeachment hearing ng umunoy bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, inilahad niya na nag-deliver umano siya ng 15 million pesos kay Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala. Ang pera raw na ito ay nanggaling sa confidential funds ni VP Sara. Dinala raw ni Madriaga itong 15 million pesos para kay Kilala sa loob ng Office of the Ombudsman. Bahagi rin daw si Kilala ng Initiative for Social Justice, Innovation and Progress o ISIP Pilipinas na nangampanya para kay VP Sara noong 2022 elections. Dati rin daw professor si Kilala sa law school kung saan nag-aral ang vice. Ayon kay Madriaga, hirap sa pag-aaral noon si VP Sara kaya umasa umano siya sa tulong ng kanyang mga professor tulad ni Kilala para makapasa. Bagay na itinanggi ni VP Sara. Naniniwala ang Office of the Ombudsman na dapat tignan ang aligasyon ni Madriaga, lalo na ang paghahatid umano ng pera kay Kilala. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, naglabas na ng show cause order ang Internal Affairs Board ng Ombudsman para pagpaliwanagin si Kilala. Naglabas na ng syukos order, mga kababayan. Ako, kaya pala sabi ni Boyeng Rimulya na lalong iinit itong tag-init. Kantahan mo na si Samuel Martires. Somewhere over the confidential fund. May syukos order si Ryan Kilala kay Boying. Ayan na huli si Saldico, susunod na si Chis Escudero. Hala, mga alagad ni Digong, somewhere over the rainbows. Hala, sige, nakaw pa more. Naristo na si Saldico, ikakanta na si Chis Escudero. Halaka, ang aking kaba, baka idamay si Romualdez. Sa post ni PBBM sa kanyang Facebook page, nasa Czech Republic si Saldico. Mga DDS, iiyak na naman kayo. Anong sabi ng Mingming ko? Love ako ng Mingming ko, di ba, Mingming? Kaya nga, yan ang sinasabi ko sa inyo, mga DDS, aresto na si Saldico. Hindi natin alam kung sino yung sunod. Naku, kiss mo ko, Mingming. Alam ba ko, Mingming? Ayan na, mga DDS. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo ngayon.
Naku. Mingming sayaw. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Doon ka nga muna. Baka magaya tayo ni Luis Troneto. Hawak ko ang beat. Ang sabi nila, nako, ayan na, Ryan Kilala, nako, may show cause order na sa ombudsman. At ang sabi pa dito, mga kababayan ng ombudsman, na pag napatunayan na si Ryan Kilala, ang mga aligasyon sa kanya ni Madriaga ay mapatunayan, makakasuhan ito Binigyan ng 2 araw si Kilala para isumite ang kanyang paliwanag. Pakinggan natin ang pahayag ni Karo Assistant Bahilo po. Ombudsman Nico Clavano. Obviously, it's a grave allegation. It's something that we believe is worth looking into. However, the allegations as against Attorney Ryan Kilala from our monitoring of the impeachment hearing seems to be much deeper. Tapos may mga pictures pa, may mga videos. So, yun po yung inuna natin ngayon. Nag-issue nga tayo ng show cause order sa kanya. We will make sure na yung mga ganyang kwento, we get to the bottom of it, understand kung ano talaga nangyari, and then we will resolve on that basis. You need to give this to your dog right Ayan na, now. mga If you see them kababayan. frolicking, Narinig nyo na. Kaya, sinabi ko sa inyo, paktay ka dihang bata ka. Oo. Kasi ito mga kababayan, sunod-sunod na yan eh. Oo, mahuli sana silang lahat. Ayan, ganda ng boses. Okay. Samuel, andyan na si Saldi ko, ikakanta ka na, Samuel, over the confidential ni Sarah. Ayun na, pinatawag na ni Buying si Ryan Kilala. Pagkatapos, binulgar ni Madriaga. Naging Lia Salonga tayo dito. Naku, baka mahiwalayan tayo ng asawa. Boying, kaso papalitan ang kapatid mo na si Junbik. Sabi ni Junbik, hindi niya patulan si Basti kasi daw ito ay supot. Ay, Diyos ko! Ginoo ko. Sabi pa ni Basti, ulo daw ni Marcos. Sagot ni Junbik, hindi kita patulan kasi supot ka naman. Ay, Diyos ko! Saldi ko na aresto na. Mabasa, parang simbahan naman yun. Sa post ni Pangulong Marcos, si Saldi ko na aresto. Patay kayo dyan. Ay! Diyos ko, mga kababayan. Nako, ito na nga sinasabi ko sa inyo. Tigil-tigilan nyo yan, ha? Mga DDS, nako, patay ka din, ha? Ano na naman kayang sunod na sasabihin ng mga DDS dito? Baka sabihin nila, ano yan? Kanina nga, nabasa ko sa comment dun sa post ni PBBM, ang sabi, nag-iba ng script kasi palpak daw kay Madriaga. Nako! Ayan na naman tayo. Diyos ko, nag-iba daw ng script si PBBM kasi bakit? Nandoon daw sa kay Madriaga, palpak daw, kaya nag-iba ng post. So ano yun? Sinadya ni PBBM na si Saldi ko ipahuli? Ano yun? Di ba? Ano yun? Sadya? So palpak kay Ramil Madriaga, kay Saldi ko naman ang punta. Ba? Ang galing ng mga DDS, no? Palpak daw kay Madriaga, kaya kay Saldi ko naman daw. Diyos ko, pagka palpak na naman kay Saldi ko, doon naman kay Harry Roque. Ano to? Lahat kontrolado ni PBBM ang mundo. Itong mga DDS, hindi mo maintindihan eh. 'Di ba? Diyos ko, wala ka na, kawala Saldi ko. Next ka na, Harry Roque. Nako, patay ka din ha. Nako, ito na nga mga kababayan yung sinasabi ko eh. Ala, patay kayo dyan. Oh. Ito pa si Ryan Kilala. Pag napatunayan daw na alaka, Diyos ko. O, ito, pakinggan pa natin ulit, mga kababayan. Nako. Ito, Why do so many people may trust ads lang Iron ha, for their mga healthy kababayan. lifestyle? It's simple. We guarantee freshness and shift. With regards to Attorney Ryan Kilala, the office, through the Internal Affairs Board,
had already issued a show cause order for him to explain the allegations. Tataas talaga dugo ng mga DDS sa akin, mga kababayan. Bakit? Ano ako patula ako Ako yung gulay kasi ako na kapag nakain nila, pag nakita nila, tataas dugo nila. Alam nyo ba na pinaglihi ako sa Peros? Oo, mga kababayan, pinaglihi ako sa Peros. Bakit? Kasi mga kababayan, lahat ng BBM vloggers, isaldi ko ang content. Ganon talaga, mga kababayan, kahit saan kayo pupunta. Oo, pag sinabing saldi ko. Sa sunod nito, lahat naman ng content namin, Harry Roque. Ay, nako. Oo, ang inaantay ko, ano ba yon? Ha? Gusto mo lumabas? Na hindi pwede. Naku, mga kababayan, ayan na nga ang sinasabi ko. Diyos ko, kita ninyo? Hala, puntahan natin nga dito, mga kababayan. Ryan Kilala, That have been continue. exposed in not only the hearing but also the affidavit of Ramil Madriaga. Pinagpapaliwanag na ng Office of the Ombudsman sa loob ng 2 araw si Attorney Ryan Kilala, isa sa Assistant Special Prosecutor ng tanggapan matapos idawit ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isinagawang impeachment proceedings ng House Justice Committee nitong Martes, sinabi ni Madriaga na noong December 2022, isa ang parking lot ng Office of the Ombudsman kung saan sila nag-deliver ng malalaking halaga ng pera ayon sa utos ni Ala, Martires! Naku! Lahat, mauubos talaga kayo. Ako nagsasabi sa inyo, mga kababayan. Martires! Alam mo, mumuti talaga yung buhok mo, dong. dating Pangulo Rodrigo Duterte at Nako! anak nitong si Vice President Sara Duterte. Alam nyo ba, mga kababayan, lahat ng dumikit kay Sara at kay Digong minamalas. Yung mga vlogger na todo suporta sa kanila, nahuhuli, na-aresto, nakasuhan. Oo, tapos ngayon, tignan po, tangina, dumidikit kay Digong yung mayaman, pa ending, nakakasuhan, nakukulong. Ito pa. Ito, idinawit si Prosecutor Kilala at dating Ombudsman Samuel Martires na Nako! nakakuha ng pera. Nako! Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, ang mga bintang na ito ay aasikasuhin ng kanilang Internal Affairs Board. Nako! Anya, pinag-uusapan na rin nila internally ang mga mabibigat na paratang laban kay dating Ombudsman Martires. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, pag ako naging presidente, yung kulungan sa Pilipinas, ilagay ko dun sa, alam mo yung isla dun sa Batangas? Shh! Huwag ka maingay. Ano ba yon? Ilalagay ko yung kulungan, may magawa ako ng isla na doon lahat ng mga nakakulong para in case na hindi sila makahawa ng virus. No, lahat sila pag halimbawa mga high profile sa kabilang isla doon sa West Philippine Sea. Tapos yung isa naman pag medyo mababang uri doon naman sa kabila sa Spratly Islands, no, yung isa doon sa yung hiwa-hiwalay na hiwa-hiwalay na kulungan para di bali na pag tumakas sila. O sige, tumakas kayo, tignan natin kung hindi kayo kainin ng pating. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, parang Alcatraz. Kita nyo, mga kababayan, kasi nga sa totoo lang, itong mga demonyong ito, pag nakulong isa-isa ito, na-aristo isa-isa, tahimik ating bansa. Bakit? Saan kayo nakakita, mga kababayan, saan kayo nakakita dito na may nanggugulo bang may nanggugulo bang mga Liberal Party? May nanggugulo ba dito mga kakamping sa administrasyon ni Marcos? Wala. Kadalasan sa mga nanggugulo sa administrasyon ni Marcos, yung mga DDS. Oo, kaya dapat Diyos ko. Kaya ako, pag nakakita ako sa Hong Kong, nasa Isla Angel, di ba? Ganyan talaga. Bakit, mga kababayan? Ayaw ko mapahida ng criminalism yung ating yung mga kasambayan ng Pilipino. Pag ikaw na-aresto, nakulong doon ka, isla ka. Tapos kailangan, yung palibot ng kulungan laliman ko, kutkutan ko yung mga 60 feet ang lalim. Tapos mga 1 mile ang lapad ng lalim. No, doon sila sa gitna ng isla, tapos 1 mile ang lapad, yun ang lalim 60 feet. Tignan natin. Kung kaya nyong languyin yung lalim ng 60 feet, Titanic nga, lumubog kayo pa kaya. Ngunit uunahin muna Diba? ang mga ibinabato laban sa isa sa kanilang prosecutor na kasalukuyang pumapasok pa rin sa kanilang opisina. So this is something that we will pursue to make sure that yung integrity ng ating opisina ay nandun pa rin. So we will make sure na yung mga ganyang kwento, we get to the bottom of it, understand kung ano talaga nangyari,
At saka sa totoo lang, Ma'am Biyabing, maganda isla para laging di madalaw at walang droga. Totoo yan. 'Di ba mga kababayan? Kasi mahirap eh. Kasi minsan yung pamilya na dumadalaw, yun din yung nagdadala eh. 'Di ba? Tapos lagyan ko ng zombie doon. Oo, para doon na sila. Di mo alam kung paano sila mag-escape. Oo, parang alam niyo yung parang alam niyo yung yung palabas sa Korean, yung ba yung no, sini mo mani chomira. Ano ba yung palabas na yun? Punyetang palabas ng Korea na yun. Yung pag humarap ka, pabarilin ka, yung ganon. Nako, mga kababayan. Oo, mapahumba kayo pag naaresto. Magpahumba kayo, nako. Sa totoo lang mga kababayan, pag naaresto si Harry Roque, bibili talaga ako ng lechon belly. Squid Game, di ba? Kita nyo, Squid Game dapat ganun. Pag kinulong, di ba? Bahala kayo paano kayo lumusot, di ba? Dapat ganyan yan sa ating bansa. Kasi kung dito sa Pilipinas yan, dito sa Pilibid, dito sa sayang yung area eh. Dapat yung area na yan, ginawa ng factory yan eh. Doon sa isla, para mahirapan sila. Sino pang bibisita doon kung bubumbahin ka ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard? Biruin nyo mga kababayan. Siyempre, nakakulong ka na doon. Sabi nga ni Digong, sayang lang ang gastos dyan sa kulungan. Kung ipakulong natin yan, ubos ang pera ng Pilipino, ang gagawin natin tukhang. Sabi niya, pag ako naging presidente, ayaw ko tukhangin kasi makasalanan sa Diyos yun. Ang gagawin ko doon, lagay ko doon si Spratly Islands. Ngayon, kung may pamilyang bumisita, bahala ka kung i-water cannon ka ng mga Chinese Coast Guard dyan, tatambling yung mga bangka ninyo. Huwag bubombahin kayo dyan, bombahin kayo water cannon, magbaliktaran yung mga bangka ninyo. Tignan natin kung makauwi pa kayo. Di ba? Ganon yun mga kababayan, di ba? Ayan na, Diyos ko mga kababayan. Uubos talaga itong mga DDS. Si Pulong daw, ilalaban nila magpresidente. Bahala kayo dyan mga kababayan. Ako, pag si Pulong naging presidente, dadami yung pukpok sa rekto. Nako, pag si Pulong maging presidente, magboluntaryo ako, magbugaw na lang ako. Pag si Basti naman dadami yung pageant. May barangay pageant, mayroong purok pageant, pero Miss Gay. Nako, baka iboboto pa ng mga LGBT si Basti. Hay, nako. 'Di ba mga kababayan? So, yun po yun klarong-klaro mga kababayan. Nako po, eto na nga. Si Saldi ko, naaresto na. Patay kayo dyan. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi at abangan natin yan bukas, at sa mga sunod pang araw. Nako, ayun na nga. Aresto na. So, yun lang. Maraming salamat and see you next live. God bless po mga kababayan.